So makikita natin na nakikita na yung bagyong Sinando ng ating APARI Doppler radar. At makikita nga natin na talagang yung mata nito ay very visible. Yung mga kaulapan tumatama na sa ilang bahagi nga ng Northern Luzon. Samantala sa latest satellite image animation natin, makikita naman po natin na ito nga, hindi lamang Northern Luzon kundi maging sa ilang bahagi ng Central and Southern Luzon ay talagang posibleng ramdam na yung epekto ng super typhoon na Sinando. At kanina ngang alas 8 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 180 kilometers ang layo, silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay ng super typhoon na Sinando, ang lakas ng hangin, aabot hanggang 215 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Ang pagbugso, aabot naman ng 265 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So pansinin natin, ilang araw na yun tayo nagbibigay babala, halos same scenario inaasahan natin na nakararaming bahagi ng Northern Central Zone, posibleng maapektuhan. At ganun din po, yung binabantayan nating pinag-iba yung habagat, no? Nakaka-apekto pa rin sa kanlurang bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon, ng Kabisayan, ilang bahagi ng Mindanao at including sa Metro Manila. So ano po ba yung inaasahan natin na senaryo? Kung inyo pong subaybayan yung mga previous tropical cyclone bulletin natin, ay halos ganito pa rin yung pinakikitang projection, no? Simula po nung kauna-una nating tropical cyclone bulletin hanggang sa mga oras na ito, ang inaasahan talaga natin na posibleng tawirin ng mata ng super typhoon na Nando ay itong Babuyan Island. So, ngayon ngang hapon, kung makikita po natin, posibleng nakatawid na ng Babuyan Island at bukas ng umaga po, inaasahan natin itong nakalabas na ng ating area of responsibility. Pero pansinin din po natin yung area of probability na nagpapakita ng mga posibleng pagkilos ng mata ng super typhoon Nando within the forecast period. Makikita po natin na either dito sa may bandang Babuyan, or dito mas malapit sa Batanes, or medyo malapit dito sa northern coast ng Ilocos and Cagayan, itong magiging posibleng pagkilos ng sentro ng super typhoon nga na si Nando. Samantala sa ating extended forecast period, sa darating na Miyerkules, inaasahan natin na malayo na talaga ito sa northwestern boundary ng PAR at possibly nasa coast na ng southern part ng China. At sa darating naman na Huwebes ay posibleng naglandfall na nga dito sa may bandang southern part of China. So, sa ngayon po, yung projection natin, ngayong araw, posibleng ang tumama itong Sinando dito sa may bandang Babuyan Island. So, not only yung sentro ang dapat paghandaan, kundi maging yung basically yung lawak ng bagyo na makikita po natin kung gaano kalawak, ay meron tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signals. So dito po sa slide na ito makikita natin, although napaka-faint, pero yung naka-highlight po ng purple na kulay ay ito po, yung ilang bahagi ng Babuyan Island ay meron tayong signal number 5. Pag meron tayong wind signal number 5, ang lakas ng hangin, posibleng more than 185 kilometers per hour in 12 hours or less ay posibleng maranasan dito. Samantala, meron tayong wind signal number 4 naman dito sa mga lugar na naka-highlight ng pula. Ito po yung southeastern portion ng Batanes, sa natitirang bahagi ng Babuyan Island, sa northeastern at saka northwestern portion ng mainland Cagayan, at saka yung northernmost portion ng Ilocos Norte. Ang lakas naman ng hangin dito, posibleng umabot mula 118 hanggang 184 kilometers per hour. Samantala sa mga areas na naka-highlight naman po ng orange, ito yung mga lugar may tropical cyclone wind signal number 3. Ito po yung natitirang bahagi ng Batanes. Ganon din itong northern central portion ng mainland Cagayan, itong northern central portion ng Apayao, at saka northern at saka central portion ng Ilocos Norte. Pag wind signal number 3 naman, posibleng ang lakas ng hangin na maramdaman ay mula 89 hanggang 117 kilometers per hour. Yung naka-highlight naman po ng yellow, ito yung mga lugar na sa ngayon ay merong tropical cyclone wind signal number 2. Ang natitirang bahagi ng Cagayan, buong lalawigan ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, ang lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, itong northeastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, ang buong lalawigan ng Ilocos Sur, at yung northern portion ng La Union. Pag may wind signal number 2 naman, ang lakas na hangin na posibleng maranasan sa lugar ay aabot mula 62 hanggang 88 kilometers per hour. Samantala, yung naka-highlight naman po ng light blue, yan yung mga lugar na may sa kasalukuyan nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1.
Ito po ang lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet at La Union. Wind signal number 1 din sa lalawigan ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Tarlac, Pampanga, Zambales, sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island. Kapag may wind signal number 1, ang lakas na hangin na posibleng maranasan ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. So, pag meron tayong nakataas na wind signal, ibig sabihin, may kaakibat itong lakas ng hangin na posibleng maranasan sa inyong mga lugar. Ano yung posibleng impact nito sa inyong lugar? Lalong-lalo na dito sa may signal number 543. So, yung lakas ng hangin, pwedeng makasira ng iba't ibang uri ng struktura, pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim, pwede rin pong magdulot ng maalon hanggang sa napakalong karagatan sa mga baybaying dagat, at pwede rin makapagpatumba ng mga billboards, poste ng kuryente. So as much as possible sa mga kababayan po natin na may nakatira sa mga lugar na may tropical cyclone wind signals, manatili sa loob ng bahay, and ilang araw na rin tayo nagbibigay ng babala, so hopefully nakapag-store na rin po sila ng necessities at nakipag-coordinate and cooperate na rin with their local government at saka local DRR officials. Samantala, silipin naman natin ano yung inaasahang pag-ulan in terms of paparating na bagyong Super Typhoon Nando at yung pinag-ibayang habagat. So sa araw na ito, asahan po natin more than 200 millimeters of rain, pwedeng bumagsak dito sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, around 100 to 200 millimeters of rain, lalawigan ng Kalinga at Isabela, 50 to 100 millimeters of rain naman halos sa natitirang bahagi ng Northern Luzon at sa nakararaming bahagi po ng Central Luzon. In terms of epekto ng habagat ngayong araw, meron tayong inaasahan ng mga pag-ulan dito nga sa lalawigan or sa Metro Manila, sa mga karatig lalawigan ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, sa Mindoro provinces at sa Palawan, ganun din sa may bandang Bataan. So ngayong araw na ito, ang pinaka-critical, inaasahan nating maraming buhos ng ulan ay nandito sa Northern Luzon at ilang bahagi po ng Central Luzon. Dapat maging alerto din po tayo sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa low-lying areas, sa mga lugar na malapit po sa tabing ilog dahil pwedeng tumaas ang level ng tubig dahil sa continuous na ulan sa inyong lugar, or yung outflow mula sa mga karatig lalawigan ng ilog ay pupunta sa inyong lugar. Pagguho ng lupa, iba yung pag-iingat din po sa mga kababayan nating nakatira malapit sa mga paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong umuulan doon at may tendency kasing lumambot yung bahaging kalupaan, at any additional rainfall today or tomorrow ay posibleng ngang magresulta sa mga pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman yung nasa natin pag-ulan, meron pa rin dito sa ilang lalawigan ng Northern and Central Luzon dahil nga sa bagyong si Super Typhoon Nando. At yung habagat naman, meron pa rin tayong inaasahan na around 50 to 100 millimeters, Metro Manila, Bataan, and Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Palawan. At sa darating naman na Miyerkules, yung mga pag-ulan, dahil nakita natin sa forecast track, malayo na talaga ang bagyong si Super Typhoon Nando sa ating boundary, yung northwestern boundary ng PAR, yung habagat na lamang inaasahan natin magpaulan, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Ang mga warning po regarding sa mga posibleng ulan na mararanasan natin ay nakapaloob sa ating weather advisory. Ngayon, yung pinag-ibayang habagat, bukod po sa lugar na may wind signal na makakaranas talaga ng napakalakas na hangin, yung pinag-ibayang habagat, magdudulot din ng mga paminsan-minsan pagbugso ng hangin, no? Lalong-lalo sa mga coastal at saka matataas na lugar dito sa Metro Manila ngayong araw, sa ilang bahagi ng Central Luzon na walang wind signal, sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, BIRMM, Soxargen at Davao Region. Samantala, darating naman ng Martes, may mga pagbugso pa rin ng hangin occasionally because of pinag-ibayang habagat, Metro Manila, sa mga bahagi pa rin ng Central Luzon na walang signal or wind signal. By tomorrow, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula at Dinagat Island. Sa darating naman ng Miyerkules, mga paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil sa habagat, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, at Panay Island. Ngayon, yung pinag-ibayang habagat, magdudulot ng moderate occasionally strong winds, yung mga epekto sa landmass at sa mga coastal waters po ng mga nabanggit natin lalawigan ay pwedeng maging maalon
So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, and as much as possible, dun sa mga lugar may wind signal, ay wala na talagang papalaot anumang uri ng sasakyang pandagat. Palipasin po muna natin yung pagdaan ng bagyo. At dahil nga dito, binanggit natin, basically yung mga karagatan sa paligid ng Northern Central Zone, may gale warning tayo, or yung babala sa mga matataas na pag-alon, dahil nga sa paparating na bagyo, posibleng mula 2.8 meters hanggang 14 meters ang taas ng pag-alon, lalong-lalo sa dulong Hilagang Luzon. So talagang as much as possible, wala na pong papalaot. Iwasan na po natin. Palagpasin po natin yung bagyo. Babala naman ng storm surge o daluyong sa mga coastal areas na posibleng tawirin ng sentro or ng bagyong si super typhoon na si Nando. Dito po sa may bandang Batanes and Babuyan Group, posibleng umabot ng around 3 meters ang pagtaas ng alon or daluyong sa mga coastal areas. 2 meters naman dito sa silangang bahagi or coastal waters ng Cagayan at sa western section ng Ilocos Norte, around 1 meters naman, 1 to 2 meters dito sa may bandang Ilocos Sur. So sa mga kababayan natin, not only dun sa mga kababayan sa inland areas, kundi maging sa mga coastal region, hopefully by the time na napapanood natin sa mga oras na ito, ay nakalikas na sila into higher grounds, itali yung kanilang mga bangka sa kayang pandagat para maiwasan na tangin ito ng matataas na pag-alon. So dahil sa papalapit na bagyo, patuloy ang paalala po ng DOST Pag-asa na makinig, mag-monitor sa latest update regarding Super Typhoon Nando. Lalong-lalo ngayon, every 3 hours na po yung updating natin. Magkaroon ng community and family plan. Ibig sabihin, patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating local community, local government officials, units, local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan. Hopefully, nakahanda na po yung ating emergency kit dahil ilang araw na rin po tayo nagbibigay babala ukol sa papalapit nga ng bagyong Super Typhoon Nando. At hopefully, nakalikas na po sa mga itinakdang evacuation center ng ating mga local government units.